Alright, magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Batang Maynila to it's. Kamusta na ba ang Pangulong Bongbong Marcos? Kasi marami nagtatanong kasi kanina po may event po sa Malacanang at siya po ay hindi na naman nakadalo. At ang nanguna po ron ay si Executive Secretary Ralph Recto. So ano ba talaga kalagayan ng Pangulo? Umaatake na naman ba yung kanyang diverticulitis? So alamin na natin kay Jose Claire Castro ano ba ang kalagayan ng Pangulo. Ito mga kababayan sa press briefing dyan sa Malacanang ay siya po ay natanong tungkol sa kalusugan ng ating Pangulo. Next question po, Christian Yusores, DZMM. Good morning, Yusek. The President skipped the event earlier this morning here in Malacanang and Executive Secretary Ralph Recto mentioned na in-advise po ng doctors na magpahinga po muna si Pangulo for a week. Can you provide us po kung ano po yung specific improvements sa kalusugan ng Pangulo based on the notes of his medical team? Ngayon po, umaten po siya sa oath-taking po ni General Natatis Jr. Kaya masasabi po natin na gumaganda, umiigi, umaayos po ang kalusugan ng Pangulo. Matapos po siyang ma-diagnose ng doktor patungkol sa diverticulitis. Wala po ba siyang na-mention kung nakakaramdam po ulit siya ng mga pain or any pananakit sa katawan? Sa akin, personally po, wala po. One last lang, ma'am. May kumalat din po kasi na message yesterday to some reporters saying the president's acute diverticulitis has deteriorated severely due to karon din umano ng cyst and showed clear sign of perforation which could lead to a life-threatening complication if not addressed immediately. How true is this, ma'am? Anong source natin yan? May mga sa Viber lang po, ma'am, may mga naka-receive po sa iba sa amin from a unknown number. Kung unknown number yan, di unknown din ang source niyan. So kung unknown ang source niyan, so malamang gumagawa ng kwento yan. So huwag natin masyadong paniwalaan ng mga kumakalat sa social media nang walang hindi verified at walang ibang source. Last na lang, ma'am. Can we Ay malamang galing sa yan, sa mga DDS yun. Sa mga ganung Basta pinag-usapan, alam na agad na galing sa DDS yun. Tarang mo sa sa Net25. Kasi Viber nila eh. So kung meron silang Viber, etong Malacanang press ko. Paano sila nakakatanggap ng ng mga ganong klaseng chismis, marites? Syempre, manggagaling yun sa kapwa rin nila. Sa kapwa nila press. At malamang galing yun sa doon sa kumakalaban sa Pangulo. Diba? Tapos hindi pala, unknown number pala, tapos maniniwala ka. Tama si Claire Castro, unknown number, unknown source, di malamang gumagawa ng kwento, chismis lang. Ba't hindi siya magpakilala? Magpakilala yung yung naglalabas ng ganung kwento. Walang hiya naman, unknown number paniniwalaan ninyo. expect the President po na umattend ng mga activities outside the palace this week or next week? Sa ngayon po, hindi po natin masasabi. At ang sabi nga po ni E.S. Ralph Recto ay pinapa-relax muna ang ating Pangulo. Pero sabi po natin, umattend po siya ng activity ngayon, nakakapagkaroon po siya ng private meetings. So umiigi po ang kalusugan ng Pangulo. Okay, so ito yung pakita ko na sa inyo mga kababayan yung pag-attend ni Pangulong Bongbong Marcos dun sa oath-taking ni ni Nartates. Ayan mga kababayan yung litrato. Sabihin na naman ng mga detractors ni Pangulo. Sasabihin na naman ng mga kumakalaban sa Pangulo. Wala, malala ang Pangulo. Ayan mga kababayan, ang linaw-linaw. Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang panunumpa ni General Jose Melencio C. Nartates bilang bagong Philippine National Police Chief. Ayan. Ayan, nandiyan ang Pangulo. Kasi sabi nila malala. Umaatake na naman yung diverticulitis. Siguro minsan sumusumpong. Pero hindi naman palaging ganun ang nararamdaman ng Pangulo. Kaya nga, ayan, siya pa yung nanguna dyan sa sa oath-taking ng bagong PNP chief. So, kayo maniniwala sa chismis. Mga marites lang yan ng mga DDS. Thank you. Reminder lang po, one question and one follow-up. Next po, Tuesday New, DZWB. Hi ma'am, follow-up lang po sa health condition ni Pangulong Marcos. Yung kumalat po ay unknown source
source. Mayroon po akong source, doktor po ito sa St. Luke's. So, siguro naman po credible ito. Although, hindi ko siya pwedeng pangalanan for the obvious reason. Pero, Hindi, pangalanan mo. Baka ano ka rin eh. Pangalanan mo yung doktor, ba't tayo mo pangalanan? May source ka, ayaw mo pangalanan. Para matanong kung totoo ba yung sinasabi niya, kung sa kanya ba talaga galing yan. Ha? Sige. Anyway, pagbigyan natin ito reporter na to. Sino ba to? Hindi ko kilala to reporter na to eh. Meron daw siyang source. Ano ang sinasabi ng iyong source? hindi po ba mas makabubuti kung magbigay na lamang po ng medical bulletin ang mga doktor ng presidente para malaman po ng taong bayan yung tunay niyang kalagayan since nag-aalala po ang lahat para sa kanyang kondisyon dahil siya po yung ating ama ng bayan. Kung doktor po yan ng St. Luke, siya po ba ang doktor ng Pangulo? Hindi po tayo maaaring magbigay ng amang opinyon kung hindi naman manggagaling mismo sa doktor ng Pangulo at hindi manggagaling sa Pangulo. Sinabi po ng Pangulo, hindi po life-threatening, nakaramdam po siya ng konting sakit, at yan naman po ay tinutugunan ng kanyang mga doktor. At ngayon po ay nakikita natin sa iba-ibang pang activities, katulad po ng oath-taking, sa harapan po mismo ni General Nartates, makikita at naka-attend pa po siya ng EDC. Halos umabot po yata ito ng 2 oras. So, hindi po tayo makakatugon sa mga source na hindi nababanggit kung kanino galing. Tama. Sinong doktor yon? Baka si Doktor yon. Baka si Torion yun. Hindi, source niya raw doktor. Pero hindi naman siya doktor ni Pangulong Bongbong Marcos. Pwede maglabas ng bulletin yung doktor ni Presidente Bongbong Marcos at alamin. Kayo mga reporter, ba't kayo magtanong-tanongin niyo yung doktor ni Presidente? Meron daw siyang source, doktor, pero hindi doktor ng Presidente. Di Dr. Marites yan. Dr. Marites at ano ba ang sinasabi ng source mo? Yung medical bulletin from the doctors themselves po, hindi pa pwede mas makabubuti kung sila na mismo ang magbigay ng medical bulletin. Sa ating pagkakaalam po, pagka naglabas ng medical bulletin, dapat si serious illness. Kung sinabi ng Pangulo na hindi to life-threatening, so ba't kailanganin po sa ngayon ang medical treatment? Medical bulletin. Samantalang kami naman po ay nagpo-provide sa inyo kung anong ang kalagayan ng kalusugan ng Pangulo. Mas reliable po kasi pag doktor ang nagsalita, ma'am. Mas reliable po siguro mismo ang Pangulo ang nagsasabi kung ano po ang kanya nararamdaman. Ang kulit na ito. Ang kulit na reporter, oh. Barahin mo nga, Yusek Claire Castro. Ang kulit eh. Sinabi na nga okay na nga eh. Hindi life-threatening eh. Ang inukulit niya pa na doktor daw maglabas ng medical bulletin. Okay naman, sabi ng presidente, hindi naman life-threatening. Sabi niya, mas maganda raw doktor. Sinasabi na nga ng presidente sa'yo. Pero hindi kaya ikaw pumunta doon sa doktor ng presidente at magtanong. Kahit meron pa, may babanat pa to reporter na to. Pero hindi naman siya doktor, ma'am. So, Pero siya, katawan niya naman po yun. okay. Kaya. So, palpal na naman to. Sino ba to? Reporter na to? Ha? Sino ba to? Kilala niyo ba to reporter na to? Ang kulit eh. Sinabihan na nga na medical bulletin. Sige. Ibibigay lang yan. Maglalabas lang sila ng medical bulletin kapag malala ang sitwasyon. Pero hindi naman eh. Sakit ang tiyan lang eh. Baka nautot lang ang presidente. Baka nakakain na nga hindi maganda kaya nautot. O sumasakit yung tiyan. O di, kung gusto mo malaman lahat ng mga tungkol kay presidente sa kalusugan, pumunta ka ng St. Luke's, madam. Ikaw reporter ka, pumunta ka sa St. Luke's. Itanong mo sa doktor mismo ng presidente kung ano ang talagang sakit ng Pangulo. Ang kulit mo naman eh. Paulit-ulit sinasabi sa'yo na okay lang, hindi malala. Tapos, sabi niya, hindi naman doktor ang presidente. Normal ang putik. Sinapal ka ni Jose Claire Castro. Pa-epal to eh. Next question po. Maricel Halili, TV5. Good morning. Ma'am, follow-up. Yesterday, you mentioned po na back to normal na yung activities ni PBBM, but it seems that he's still choosing which activities to attend. Una po, paano po pinipili ng Pangulo yung event na dadaluhan niya and paano natin pagtutugmain yung back to normal?
Nung mga nakaraan po kasi, nakita nyo naman po, magpupunta siya sa Antique. Tapos susunod sa Negros Occidental. Isang araw lang po yun. Tapos susunod po, may meeting sa hapon. So yun po ang sinasabi ni E.S. Ralph, kailangan medyo hinay-hinay, pero hindi naman po talaga lahat. Hindi po mapapahinto ang Pangulo sa pagtatrabaho kung may kinakailangan po siya na gampanan ng mga private meetings at mga ibang activities katulad po ng EDC meeting. Yan po ay pinupuntahan po ng Pangulo. Kasi Alam nyo mga kababayan, ito yung yung dapat trabaho ng vice presidente. Yung mga hindi mapunta ng Pangulo kasi nga hindi naman kakayanin niya na. Dado ka sa isang probinsya, lilipat ka sa isang probinsya, hapon may meeting, may pipirman ka sa gabi. Talagang bibigay ang katawan ng Pangulo. Hindi naman robot yan eh. Yung makina nga, nasisira eh. Tao pa. Dami nga ang siraulo dyan sa Senado eh. Di ba? Yan dapat ang trabaho ng vice presidente. Na naalalayan niya ang presidente. Pero tingnan nyo anong ginagawa ng ating vice presidente. Tambay-tambay lang dun sa sa dahig. Walang ginagawa. Di ba? Imbes na suportahan na lang niya ang Pangulo, pero wala eh. Ganun talaga kapag naghahangad ka ng kapangyarihan at hindi ka makapaghintay. Gustong-gusto mo agad maging presidente. At gusto mo nga maging failure. Gusto niya maging failure ang administrasyong Marcos. Kaya hindi siya nakikialam, hindi siya tumutulong. Puro paninira ang pinagagawa. Ay po ang trabaho ng presidente, di ba? Dapat ganun. Alalayan mo ang presidente kasi hindi naman niya kakayanin lahat yan. Pero ngayon dahil walang silbi ang ating vice presidente, ginagawa ng presidente lahat. To the point na ito, nagkasakit na ang ating Pangulo. Di ba? Yung vice president natin, patawa-tawa lang. Pa-vlog-vlog kasama ng vlogger doon sa dahig. Tapos ang laki-laki ng sweldo, sumisweldo. Di ba? Parang hindi ba kayo nahihiya? Diyan sa pinaggagawa ninyo? Hindi mo tinutulungan ng presidente? Pero laki-laki ng sahod mo. Patawa-tawa ka lang dyan sa dahig. Kasama yung vlogger dyan. Di ba? for example, yung kanina ma'am, within the palace lang naman yung event. So why did the president decide to skip the event kahit na nasa loob lang siya ng palasyo? So ano po yung nagiging factors to decide na okay, pwedeng tumalo dito ang Pangulo, dito wag muna? Nasa prerogative na po ng Pangulo yon. Kung nararamdaman niya po na ito muna ay dapat atinan muna ng mga alter ego ng Pangulo, yun po. Yun naman din po ang explain ni E.S. Reflecto. Thank you, ma'am. Okay, so ayun lang, yun lang muna yung pag-usapan natin sa ngayon. Ang Pangulo po ay nasa maayos na kalagayan. Umatin nga po siya ng ito po, oath-taking ni General Nartates Jr., ang bago nating PNP chief. Ayan ang Pangulo, tingnan niya, silipin nga natin ang Pangulo. Mukha bang nangihina? Hindi naman eh. Pero siguro nararamdaman sa tiyan na konti, pero ano naman bearable, kayang-kaya naman ang Pangulo. Di ba? Ayan nakangiti pa nga ang Pangulo eh. Sana kung masama ang pakiramdam niya, di sana malungkot yan. Masaya naman ang Pangulo eh. So, yung mga naghahanap lang ng marites at para masabi na ang Pangulo ay wala nang kakayanan na mamuno sa ating bansa dahil nga sa kanyang health problems, ayan po ay kalokohan. Malakas po ang Pangulo. Yan. Kasi kung mahina po, di wala sana siya. Sana habang siya, naka-wheelchair siya. Di ba? Hindi naman po eh. Nakatayo naman mag-isa. Yun lang mga kababayan. Doon sa mga DDS ano muna kayo? Wag muna kayong excited. Iyak muna kayo dyan sa Gedli. At malakas ang Pangulo. At nagtatrabaho. Napakasibag ng ating Pangulo. Hindi katulad ng iba niya na pinaposeldo, pero patambay-tambay lang. Patawa-tawa lang, pangiti-ngiti, pa-vlog-vlog. Yan po sa dahig. Nakakahiya, mga kababayan, nakakahiya. Hindi na ba kayo naawa sa taong bayan?
Ang lalaki ng sweldo ninyo, yung taong bayan magkano lang kinikita, nagsisikap na magtrabaho kayo, anak ng teteng. Andyan lang kayo sa dahig, patambay-tambay, ang laki-laki ng sinasahod. Ang kapal na mukha kapag ganun. Okay, so yun lang po muna mga kababayan, tutok-tutok lang po dito sa Batang Maynila to sa iba pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless po.